tatlong mahalagang dasal para sa buong taon. I want you to remember these 3 prayers. And please, keep praying these 3 prayers. Kung itong tatlong dasal lang ang sasabihin mo sa Diyos, sapat na yon. Kaya nga po, please do not forget these 3 prayers. They are very simple. Hindi niyo po makakalimutan. Madaling-madali. The first 2 prayers pertains to those who are sick. Dahil isang concern natin para sa buong taon ay ang kalusugan natin. Amen? Kalusugan din ng ating mga minamahal. Aanuhin mo ang lahat ng pera, kayamanan, swerte kung wala kang mabuting kalusugan. Kaya nga po, ang dalawang unang panalangin, tandaan nyo, they are prayers for the sick. Prayer when you are sick. The third prayer pertains to a desire to have a blessed life. It pertains to having a happy life. Dahil yan din po yung isang concern natin, di ba? We want our year to be prosperous. We want our year to be happy. We want our year to be blessed by God. So that is the third prayer, for a prosperous and blessed year. So ano po itong tatlong dasal na ito? The first prayer is, say, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Kahit na may sakit ka, kahit na nahihirapan ka, kahit na may pagsubok ka, huwag mong kakalimutan magpasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi tandaan mo ito, hindi ka magkakasakit kung hindi ka napagod. Amen? Hindi ka magkakaroon ng problema kung wala kang ginagawa sa iyong buhay. The mere fact that you are working, striving, doing something, problems will arise. Gusto mong walang problema sa iyong buhay? E di, huwag kang gumalaw, huwag kang kumilos, magkulong ka, wala kang problema. Pero anong mangyayari sa iyo kung hindi ka kikilos, hindi ka gagalaw? E di mamamatay ka. Amen? Kung ayaw mong problema, simple lang, magpakamatay ka na. Pagdasal mo sa Diyos, Lord, kunin mo na ako. Kaya nga may nagpapakamatay kasi ayaw nila ng problema. Pero pag may problema ka, ibig sabihin, may nangyayari sa buhay mo. May lumalago, may nagbabago. Ganyan din po sa buhay natin, sa ating kalusugan. Bakit ka nagkasakit? Kasi nagpagod ka. At ang sakit, isang tanda galing sa Diyos, sinasabi niya, oops, magpahinga ka muna. Kaya nga, pag may sakit ka, ibig sabihin, nag-effort ka, nagsakripisyo ka. Kaya nga sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you. Binigyan mo ako ng buhay, binigyan mo ako ng lakas. Salamat sa sakit na ito kasi pinagpapahinga mo ako. Kaya nga, that should be our first prayer. The sickness, the problems, they are graces from the Lord. And they are an effect of your sacrifice, of your work, of your diligence. Kaya nga sabihin mo sa Diyos, salamat, Panginoon. Amen? Pangalawang dasal. Sabihin mo din sa Diyos, Panginoon, patawad. Lord, have mercy. Pag may sakit ka o pag may problema ka sa buhay, anong ibig din sabihin? May pagkukulang ka, may inabuso ka sa iyong katawan, sa iyong buhay. Amen? Hindi ka naman magkakasakit kung hindi mo inabuso ang iyong katawan. Bakit wala po akong boses? Inabuso ko ang pagsasalita. Amen? Bakit masakit ang tiyan? Inabuso ang pagkain. Inabuso ang pag-iinom. Amen? Bakit masakit ang bibig? Inabuso pakikipagchismis. Inabuso pakikipagkwentuhan. Amen? Bakit masakit ang ulo? Nahihilo. Inabuso, nagpupuyat, inuubos lahat
ng Korean novela, telenovela sa TV, sa Netflix, sa YouTube. Pag may sakit ka, pag may problema ka, ibig sabihin may pagkukulang ka, may inabuso ka, may kasalanan kang ginawa. Amen? Kaya nga, anong kailangan mong gawin? Humingi ka ng tawad. Ask the Lord for His mercy. Pag meron taong may sakit, na alam mo, hindi naman nagtrabaho yan, ang tamad-tamad, nasa bahay lang. Aba, may kasalanan yan, may pinagbabayaran. Kaya nga, paano mo sa pagdasal? Ano mo sasabihin? Lord, bagay niya. Di ba? Ang sabihin mo sa Diyos, Lord, patawarin mo na ang taong ito. Pag nagkakasakit ka, pag nahihirapan ka, pagkatapos mo din magpasalamat sa Diyos, aba, baka meron ka din pinagbabayaran na pagkukulang. Sabihin mo din sa Diyos, Lord, patawarin mo ako. Lord, have mercy. Because in the Gospels, we would hear it that after Jesus forgives the sick person, that person gets healed. Di po ba? Sasabihin niya, your sins are forgiven. Paralitiko yan, nakakatayo. May ketong, malilinis. So pag may sakit ka, pag may problema ka, pag nahihirapan ka, napakahalaga humingi ng tawad sa Diyos. Say, second prayer, always, every day, Lord, have mercy. Kaya napansin niyo po sa misa, hindi nawawala yun eh. Diba? Inuumpisan po natin dun sa kanta, Lord, have mercy. Kasi hindi mo naman alam kung sino yung nasaktan mo. Hindi mo naman alam, baka kanino ka merong atraso. Hindi mo naman alam kung ano yung mga pagkukulang mo. Napakarami sa atin kasi ayaw nang aminin yan eh. Di po ba? Sinasabi, Father, wala naman akong kasalanan. Pag naririnig ko po ito sa mga tao, parang gusto kong lumuhod sa harapan nila at mangurus. Kasi sinong taong walang kasalanan? Di ba? Ang Diyos lang. Huwag mo sasabihin, wala kang kasalanan. Dahil pag sinabi mo, wala kang kasalanan, ano yung kasalanan mo doon? Pride, kataasan. At ano ang pride at kataasan? Ayaw mong aminin na ikaw ay nagkakamali. Amen? But when you ask the Lord for His mercy, ano po ang tawag niyo doon? Humility, pagpapakumbaba. At tandaan niyo po, ang mga mapagkumbaba, pinagpapala. Amen? If you just humble yourself, the Lord will bless you. The Lord will grant you healing, and the Lord will answer your prayers. Amen? The second important prayer, Lord, have mercy. Panginoon, maawa ka. Pangatlong mahalagang dasal, say to God, Lord, teach me. Lord, teach us. Panginoon, turuan mo ako. Panginoon, turuan mo kami. Tandaan niyo po ito, hindi ka magiging masaya, hindi ka mapupuno ng biyaya sa Diyos kung hindi ka magpapaturo sa Diyos. Mababasa niyo po yan sa Biblia. Blessed is the person who follows the instruction of the Lord. Pinagpapala ang tao na nagpapaturo sa Diyos. At ang tao na hindi sumusunod sa Diyos, ayaw magpaturo, ayaw sumunod, ano po ang nakukuha? Ano ang nararanasan? Sabi sa Biblia, destruction, kamatayan, kasiraan ng kanyang buhay. Narinig niyo po sa ating kwento, yung pagbisita ng mga pastol sa isinilang na Panginoon si Jesus. Anong sabi nila? Narinig namin yung sinabi ng anghel at sinundan namin sila. At dahil doon, sila'y pinagpala dahil nakita nila ang ating Panginoon. Tingnan niyo po, no? Kung hindi nila sinundan, kung hindi nila pinakinggan, kung inignore nila, hindi sila mabibless. Kaya nga sabi sa kwento, umuwi sila na masaya, nagpupuri sa Diyos. Di ba tayong lahat? Gusto po natin maranasan yun, di ba? Yung umuwi ka na nakangiti, masaya, payapa, nagpupuri sa Diyos. And how can you experience that? Only if you listen to
to God only if you follow the instruction of the Lord. Tandaan niyo po yan. Magiging mabiyaya ang iyong buhay kung magpapaturo ka sa Diyos. Amen? May isang lumapit po sa akin na misis, nagpapatulong. Itong kanyang anak, nalulong din po sa bisyo, sa sugal. Hirap na po siya. Dahil lahat ng utang ng kanyang anak, siya nang babayad. Tinatanong niya, Father, ano po bang gagawin ko? Yun po, kinakausap ko yung anak ko. Sabi ba naman niya sa akin, pabayaan ko daw siya. Ang tao magbabago pag gusto niyang magbago. Sabi niya. Sabi ko, alam niyo misis, kung ganyan yung attitude, nung inyong anak, hindi magbabago yan. Kasi, kumbaga sa kapansanan, bulag siya. Matutulungan ba ng bulag ang sarili niya? Hindi, di ba? Para siya'y magabayan, kailangan merong iba na tutulong sa kanya. Tandaan po natin na tayo ay para mga bulag din sa buhay. Hindi mo naman nakikita kung anong mangyayari sa kinabukasan, di po ba? Sinong nakakaalam sa lahat? Sinong nakakaalam sa hinaharap? Kung hindi ang Diyos. Kaya nga, kanino ka makikinig? Kanino ka magpapaturo? Kung hindi, dun sa nakakaalam ng lahat. Say it in prayer. Lord, teach me and be surprised. You will be blessed. You will have happiness and prosperity in your life. Ang dasal natin sa buong taon, hindi po ba kalusugan, saya, kabutihan. Pero hindi mo matatanggap ang tatlong yan kung hindi ka lalapit sa Diyos, hindi ka hihingi at hindi ka magdarasal. Kaya nga, para sa isang malusog, masaya, mabuting buhay, pinagpalang buhay, sa buong taon, please, pray every day. First, say, thank you, Lord. Second, say, Lord, have mercy. And then every day, say, Lord, teach me. Makinig ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, pupunuin ka ng Kanyang grasya.